there. Dumadami na ang mga politiko at mga pamilya nila at kaanak nila na sumasawsaw sa tupad. Ano bang ibig sabihin ng tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o tupad. Ang tanong, sino ba dapat ang nagpapatupad ng tupad program? Hindi ba dapat yung mga nasa gobyerno, sa ehekutibo, hindi naman sa tulong ng ibang mga kongresista sa kanilang distrito o sa kanilang kinalalagyan? Paano kung yung mga pamilya nakikialam? Pagkatapos pumapasok, pagkatapos may entra, nakikisawsaw, nakikiangkas. Angkas, sakay, sawsaw, butas. A-S-S, butas. Hole is butas in English. So, may karapatan ba ang mga kaanak nito mga politiko? Ginagamit ang kanilang apelyido at anumang kadahilanan, nagpapakita na sila ng kanilang presensya, pagbibigay ng tupad na hindi naman dapat sila dahil lang napagbibigay ng tupad mga nasa gobyerno, yung mga public servant, because they are in the public office and they are the public servant, bayad at nagsisweldo at ginagampan nila ang serbisyo publiko. Paano yung mga kaanak nila? Hindi naman sila kasama dyan. Pamilya man yan, anak man yan. Asawa man yan, kung sino-sino yan. Ngayon nalalapit ng eleksyon. Susunod na taon, parami ng parami ang mga anak na mga politiko. Mga trapo. These folks are coming up with different strokes. Kanya-kanyang estilo. Kanya-kanyang estilo. Discarded. Unti-unti na kaming binabaha sa bitag patungkol sa mga politikong dinidikit ang kanilang mukha sa mga tarpulin at sa mga ayudang inisyatibo ng ating pamahalaan. Sila ay nakikisaw-saw, nakikiangkas dahil sila ay anak, dahil sila ay kapatid, dahil sila ay asawa, or anuman ang dahilan na gusto nilang makisawsaw yung tupad na dapat yung mga public servant na nagpapatupad bagkus mga pamilya nila. Transferable ba itong ganitong klaseng gawain na dahil pamilya ka, so ikaw kapatid, ikaw ganito, ikaw anak, pwede mong gawin yon? Shameful ang mga trabaho nito. Tinatabla na ba kayo? Kayo mga politikong sinasabi, tinatabla na ba kayo? Saan kayo kumukuha ng tiba ng sikmura at naman loob ng gagawa niyo? Well, let me go any further. Let's do it this way. Have you ever heard about spineless traditional politicians afraid to speak up and have the courage to oppose their critical constituent or critical media, telling them exactly what they need to hear? And these trapos, they show shameful lack of courage to stop their family members who doesn't have any talent or know-how or no intelligence in what it is, the meaning of public servant. They think that they can cash on their last name, and they think that their faces, they're associated because they came from the same clan, and their last name. Shameful. They're using it. These traditional politicians should be ashamed of themselves for allowing their incompetent pea-brain family members, allowing them to distribute tupad, interfering, even encroaching, using their last name, and this trapo allows their family to go ahead, do it. Because they have the same last name, and they're cashing on the last name. Shameful. Which is why the family dynasty and politics should be stopped. But then again, there are exemptions. There are exemptions to the rules. There are politicians who are, you can consider them dynasty, but they have the brains, the courage, the passion, the dedication, and they can serve.
Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie today. Tara, pag-usapan nga natin itong naging video ni Idol Ben Tulfo, di ba? Hindi ko alam guys kung napapanood ba nito ni Ben Tulfo, yung kanyang pamangkin, no? Kay Raffy Tulfo. But then again, isa siguro, hindi siguro, isa sa mga tinamaan, no, diyan sa mga sinasabi ni Ben Tulfo, ay walang iba kundi ang pamilya ng kanyang kapatid na si Idol Raffy. No? So, kung maalala nyo nga, nag-create ng commentary video si Attorney Claire tungkol dyan. And here, panoorin natin itong part na to ng video ni Attorney Claire. Akong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyong pag-anhi karon niadtong Mayo 2022. Inyong gitabangan si Senator Raffy Tulfo nga nahimong number 1 senator diri sa atong pinalanggang lungsod. Karon pa nga ang tupad gikan sa opisina sa usa ka senador gitambungan gayud sa anak sa senador. So, ito na nga, no? Ito yung sinasabi, classic example na sinasabi ni Ben Tulfo. Na bakit daw, no, yung mga anak na walang kinalaman sa trabaho ng kaniyang mga magulang or even kapatid, nandyan. For starters, yung mga Tulfo, lahat nasa legislative. Wala sila sa executive. Ang DOLE po is an administrative agency under po ng executive branch ng government. Ang tupad po, okay, is isang programa ng administrative agency na tinatawag nating DOLE. Okay? So kahit anong gawin mo, walang magiging koneksyon ang executive at saka ang legislative. Walang koneksyon ang administrative agency sa isang executive. Naintindihan po ba natin? And even during the Senate hearing tungkol dyan sa election reform, may sinabi na po ang mga taga-DOLE. Na paulit-ulit nga ginagamit ang tupad, no, as pang-bribe sa mga I don't want to say kapuspalad alone, pero even dun sa mga unaware, ignorant, or sabihin na lang natin, can I say uneducated? No, when it comes to these things. Na hindi po yan nanggagaling. Ang pondo po na ibinibigay sa tupad ay hindi nanggagaling sa mga politiko, lalong-lalo na sa kahit kaninong congressman or senador. Even dyan sa executive, dyan sa sa mga mayor. Wala po nanggagaling sa kanila. Lahat po ng pondo ng tupad ay galing po sa DOLE. Diba? Yan na po yung in-emphasize ng DOLE during the Senate hearing. Nagpapasalamat ang papa ko at sinusuportahan niyo pa rin siya hanggang ngayon. Masaya ako dahil ako ang pinadala niya dito para ibigay ang tupad allowance niyo. Ano kaya yung Ano kaya yung tawag dito? Ano kayang nararamdaman ng mga Tulfo na to sa mga sinasabi ni Ben Tulfo? Diba? Ito guys, no, for the record, hindi natin or hindi ko pinag-aaway ang mga Tulfo, pero dito makikita mo kahit magkakapatid, magkakaiba ang prinsipyo sa buhay. Kahit magkakapatid, magkakaiba ang paniniwala. At makikita mo sa magkakapatid, meron talagang diretsyo at meron talagang ambisyoso. Kasi so far, for the last couple of days, ang dami nating natututunan. Maraming na-unfold na story.
Doon pa lang nadi-differentiate natin. Most probably, hindi natin alam yung other part ng buhay ni Ben Tulfo or ni Erwin or ni Mon Tulfo. Okay? Hindi natin siya inaano. Actually, doon sa video na pinakita ko sa inyo kanina, inano rin ni Ben Tulfo yung tungkol sa AKAP. And surprisingly, ang mastermind pala ng AKAP si Erwin Tulfo. So mamaya pag-uusapan natin yan. Diba? Ano ba yung masama doon sa AKAP na yun? Mamaya pag-uusapan natin bakit. Bakit hindi nakakatuwa yung usapin ng AKAP, yung issue ng AKAP. Okay? At yung mga kabalastugan na discover natin sa panonood dyan sa Senate hearing tungkol sa People's Initiative. Imagine niyo kung gaano katindi yung mga panlolokong nagaganap dyan. Kumbaga, na-trigger, no? Na-trigger ang pagbukas ng Pandora's Box. Ang daming baho ang na-discover tungkol dun. Diba? Napakaswerte nyo dito sa inyong mayor at sa inyong vice mayor at sa mga konsehal. Excited na ba kayo makuha ang inyong tupad? Yan ang energy na gusto ni Idol Rafi Tulfo. Ito po sa mga kababayan natin na nag-a-avail ng tupad. Una-una, nag-a-apply po muna kayo para maka-qualify po kayo sa tupad. Pangalawa, with or without these people, itong mga nagdi-distribute ng tupad nyo, dapat nga as per policy ng DOLE, dapat yan ay natatanggap nyo sa cash card nyo or dinidistribute sa mga LGUs nyo. Ang tupad po, naging open na siya sa pagiging yung panghihimasok ng ibang politiko. Nagiging reason po siya para magkaroon po ng korupsyon at pagnanakaw. Imagine niyo, no? Akala nyo, binibigay sa inyo, hindi naman po magiging pera yan kung hindi po nyo pinagtatrabahuan ng tupad. Diba? Tapos may mga politikong pupunta dyan, feeling ng iba, doon sa mga hindi, syempre sa mga hindi pa nakakaintindi, ano ba yung tupad? So akala ng mga akala ng ibang tao, na yung tupad, binibigay ng isang politiko. Hindi po. Tama yung sinabi ni Atty. Libayan. Pinagtatrabahuhan po yan itong mga tao na nakikita natin ngayon dito. Pinaghihirapan po nila yan. Imaginein mo, pinaghihirapan nila yan, tapos nagmumukhang ibinibigay lang sa kanila ang tupad. Hindi ko isi-single out dito si Rafi Tulfo. Ilan mga politiko na, mapasenador man yan, or mapa-congressman, yung magpapa-photo ops, ipapakita, ipamimigay yung That's bullshit. Diba? Siyempre, yung mga taong walang kaalam-alam paano ang proseso ng tupad, paniniwalaan nila na yung perang binibigay sa mga yan, parang ayuda lang na ibinibigay. Hindi po. Wala pong ganun. Imagine niyo na rin, yung perang ibinibigay dyan, hindi naman personal na perang binibigay ng mga politiko. Nanggagaling po yan sa tax money. Nanggagaling po yan sa pondo ng taong bayan. Nalilalagyan po ng budget taon-taon ng taxpayers' money. See? Tama ba yun? Nagagamitin, pababanguhin ng isang politiko ang pangalan nila gamit ang pera ng taong bayan at pinaghirapan ng mga taong to para lang makakuha ng pera from tupad. Tsaka kailan pa nangyari na kailangan merong awarding ceremony? Dapat ba may awarding ceremony? Sa pagbibigay ng pera ng mga taong pinaghirapan naman nila yung pera na yan, hindi naman nila kinuhang libre yan. Hindi naman ibinigay sa kanilang libre yan. So ito mga alam niyo yung negative implication nito para sa mga taong to. Anong iisipin ng mga tao? Binigyan lang sila. Pero hindi in-emphasize na pinaghirapan nila yung perang tinanggap nila. Diba?
Tanong, nagkainan sila dyan. Yung nagtrabaho ba sa tupad, pinakain din? Sana. Diba? Sana. Total, ginamit lang din naman kayo. Bakit hindi pa kayo pinakain? No? Pa-Consuelo de Bobo nga naman. Balikan natin yung ano. Tingnan nyo yung form. Tingnan nyo yung form na pinipirmahan. Logo ng ano, ng Dole. Diba? Handog ni Idol Raffy Tulfo. Well, here's the thing, no? Yan mga nire-release na pera na yan. Okay? Yang nire-release na pera na yan, by the end of the year, ipinapasa po sa COA ang pag-audit ng perang nilalabas ng Dole. So, paano lalabas na may pera din dyan si Raffy Tulfo? Sige nga. Okay, nagsalita na yung kapatid, si Idol Ben. Diba? Ano kaya pakiramdam ni Raffy Tulfo? Kaya nare-recall ko yung sinasabi ni Grendy. Imagine mo, si Ben Tulfo nagsabi sa kanya, namurahin daw niya yung tatay niya. Anyway, nakakasuka na. Parang lumata sa tarpaulin nung magkakaroon na po ng payout ng tupad. Ang nakalagay pa po dito sa tarpaulin ay handog ni Senator Raffy Tulfo. Parang lumalabas ang mga tao na galing sa inyo yung pera. Ganun po ba yun? Pero di po ba ito yung inaayawan ninyo at nirereklamo nyo nung nandun kayo sa plenary session? Hindi ba ayaw niya sa mga politikong gumagamit ang tupad program para sa pamumulitika? Bakit kaya pag si Senator Raffy Tulfo ang gumagawa ng sinasabing bawal, para nagiging tama? Iba siguro talaga pag idol. Walang pumupuna. Kahit pa si Senator Loren Legarda. Pero kapansin-pansin na hindi naman si Senator Raffy Tulfo ang dumarating sa okasyon. May mukha lang niya at mayroon siyang pangalan na para pagang siya ang nagbigay ng tulong na ito. Dito, yung mga tao nagpapasalamat sa payout ng tupad. At ito daw ay sponsored by Senator Raffy Tulfo. So ang tanong natin, pera ba ito galing sa bulsa ni Senator Raffy Tulfo? Kung galing ito sa pera niya, hindi ba dapat galing ito sa RTIA Foundation or personal na pera niya at hindi nagagamit ng pangalang Dole? Kailangan nakasabit pa ang tarpaulin na ito bago magpamigay ng payout. Kung hindi man si Senator Raffy Tulfo ang dumarating, ay anak naman niya na si Mar Tulfo Tungol ang kumakatawan sa kanya. Bakit kaya si Mar Tulfo Tungol? Bakit hindi si Representative Ralph? O kaya si Representative Jocelyn? Siyempre nag-isip-isip ako na baka naman sinasanay na ni Senator Raffy Tulfo si Mar para sa politika. Kasi may sarili na rin itong programa, yung Bardagulan. Of course, exposure ito. Pero syempre, hindi naman basta pagbabasihan natin ang programang Bardagulan para sabihin natin talagang ipapasok siya ni Senator Raffy Tulfo sa politika. Ito kasi ang namutawi sa bibig ni Senator Raffy Tulfo. So, congratulations sa inyo lahat. Kaya ako po naman ito, kaya ako naman ni Rap, ni Sel, ni Rap, kung saan kami naroon ngayon, dahil po sa inyo sumusuporta sa amin. Kasi po, kung may hina kayo, hindi natin ako. Ibig sabihin, because of all of you, kaya po narating namin ang tinawag namin ngayon. And I really thank you all from the bottom of my heart. Ngayon, you have somebody in the Senate or in the family, Congresswoman Jocelyn, Congresswoman Ralph, and I'm very proud to tell you, malay natin, baka next time meron tayong Congresswoman Madison. Next time meron tayong Congresswoman Madison.
Okay guys, balikan natin sinabi rito ni Idol Ben. At sa mga ayudang inisyatibo ng ating pamahalaan, sila ay nakikisawsaw, nakikiangkas dahil sila ay anak, dahil sila kapatid, dahil sila ay asawa, or anuman ang dahilan na gusto nilang makisawsaw yung tupad na dapat yung mga public servant na nagpapatupad magkus mga pamilya nila. Transferable ba itong ganitong klaseng gawain na dahil pamilya ka, so ikaw kapatid, ikaw ganito, ikaw anak, pwede mong gawin yon? Shameful ang mga trabaho na to. Tinatabla na ba kayo? Kayo mga politikong sinasabi. Tinatabla na ba kayo? Saan kayo kumukuha ng tiba ng sikmurat naman loob? Nagagawa niyo? Well, let me go any further. Let's do it this way. You know, for me lang, kailangan ba mag-name dropping dito ni Ben Tulfo? Sabi ko, para sa akin, hindi na. Kasi hindi lang naman si Raffy Tulfo gumagawa nito eh. Okay? Hindi lang naman si Raffy Tulfo. Pero, ito yung pero. Okay, ito yung pero. Sila yung matindi. Sila yung lagi mong makikitaan, no, ng social media presence pagdating sa ganito. Hindi sila discreet. They're very much open to be doing things like this. Okay? And 100% sure it's not only Raffy Tulfo and his family na gumagawa nito. Even other politicians ginagawa rin to. Gaya nga ng pinakita ni Attorney Claire. It's not only Raffy Tulfo who's using tupad. Andyan si Senator Loren Legarda. Andyan si Senator Bongo. Maraming congressman ang gumagawa nito, excuse me. Para sa akin, people who are using tupad, no? Politicians who are using tupad, making people believe, no, via social media, na sila ang naglalabas ng pera nila, whether pondo nila sa opisina nila or personal nilang pera, when in truth, dole po ang nagpupondo niyan. Because at the end of the day, ang COA, i-audit sila sa kanilang naging expenditure based sa budget na binisto upon them. Coming from, as we all know naman, every year nagkakaroon tayo ng GAA. Every year nagkakaroon ng mga proposal sa mga budget ng kada opisina ng gobyerno. Okay? Whether may it be sa judiciary, may it be sa legislative, may it be sa executive, and all of the attached agencies under that. Okay? Sana maging malinaw para sa atin. Kahit patuloy itong ginagawa ng mga politiko, is natatandaan natin ang mga pagkatao at saka panlilinlang sa taong bayan, sa mga kababayan natin. Naawat, nahihiya ako unang-una sa lahat sa mga taong tumatanggap ng tupad payout kasi nagmumukhang pinanglimos nila yung pera. Hindi po, pinaghirapan po nila yung pera ng tupad. Pangalawa, definitely, nakakaawat, nakakahiya para sa dole. Gas na kayo, guys. Baka gusto nyong gusto nyong i-penalize kahit sinong politiko or kahit sino man ang gumagamit sa tupad. No? Na as if ito ay paayuda na hindi pinaghirapan ng isang taong tumatanggap ng tupad payout. Anyway, syempre, good job kay Bitag, kay Idol Ben. Mamaya pag-uusapan natin yung tungkol sa AKAP na again, binatikos niya. And only to find out, no, na may kinalaman doon ng isa niya namang kapatid na si Erwin Tulfo.